malaki ang problema natin ngayon sa gobyerno. So nag-aano sila ng kakampi. Parang ganun, no? Tama man or mali, both camps, merong kanya-kanyang sinasabi. Titingnan nila saan kampo ba ito. Diba? Si Colonel Busita, saan kampo ba ito? Pag nagkapit-pitan ba, ano magiging stand ni Colonel Busita? Halimbawa. Brother Oli. Brother Oli, bago ko banggitin yung pagperma dito sa impeachment or BP Sara, no? Una, sabi nung iba, malapit ako sa, ito lang para maging malinaw. Opo. Ang akusasyon ng iba, natatawa nga ako pag sinasabing si Busita, nabayaran na. Si Busita, binenta ng riding community. Siguro, ang dami mo nang itanong sa akin, Brother Oli. Ikaw naman ang tanungin ko, isa lang naman tatanong ko sa'yo. Sige. Sa palagay mo ba, kung malapit ako sa administrasyon, zero yung mga batas na panukala ko? Siguro naman, kung malapit ako, kahit papano, pinagbigyan dapat sana ako. Napakalinaw nun. Linaw. Di ba? Common sense yan. Common sense yan. Common sense. O baka nga, lahat pa, naipasa ko. Considering number 2 kayo nung nakarang eleksyon. At ako naman hindi tamad. Sana kung tamad ako diretsahan tayo. Common sense. Kung malapit ako at special ako, wag na yung special. Kumbaga sa malapit. Dapat sana, baka nga, naipasa ko lahat yan 6 lang naman yung magagandang batas na panukala ko yung isa nakarating sa Senado, motorcycle for hire. Pero hopeless na yon dahil hindi naipit. Pangalawa, hindi naman ako nagdalawang isip patungkol dito sa usaping impeachment. Siguro naman may mga iba-iba pa kayong information na naririnig patungkol dito sa permahan na to. Bakit ilan kami na hindi pumirma? So, napakasimple nun. Ngayon, sasabihin ng iba, namumulitik ako, playing safe. Bakit? Sino magsasabi na malapit ako sa Duterte family? Kilala ko sila. Hindi nila ako kilala. Siguro, kilala nila ako dahil dito sa aking advocacy. So, dito sa usaping ito, ang loyalty ko sa taong bayan. Kasi kung namumulitik ako, alam mo, retired police naman ako. Kaya kong magtrabaho, kukuha ko ng link para makalapit do sa kabilang kampo. Pero hindi ko ginagawa yan. Bakit? Mako-question yung aking integrity na sasabihin, namumulitik ka lang yan. Nananatili akong independent. Sa totoo lang, kung mapapansin mo, Brother Oli, yung mga kandidatong senador, nagtakbuhan na kung saan-saan na nangangampanya. Ako, nandito pa sa bahay, sa Cavite. Lumapag lang ako sa Laguna, sa Santa Rosa, around 5 kilometers away from my house. At nangampanya ng kaunti. Pero pag tinanong mo yung resources ko, kung meron akong 1 million o 2 million o 5 million pesos para sa pangampanya, honestly, wala. Pero yung iba, gumagastos na 1 billion, 500 million. Ang layo na Ngayon, kung ang loyalty ko ay sa iba at hindi sa taong bayan, ay siguro naman hindi ganito ang kalagayan ko sa usaping pamumulitika na dapat sana siguro kahit papano may pera ako, may partido, may magsusuporta. Kung yung kalagayan ko na yan ay nabanggit ko sa'yo at antingin pa rin ang taong bayan ay may kinikilingan ako at namumulitik ako, wala na talaga akong magagawa. Ang importante, nasabi ko ang totoo. Hindi ako mahilig mamulitika.
Talagang kahit nung pulis pa ako talaga, kaya nga hindi ang mga assignment ko hindi magaganda eh. Bakit? Hindi ko galing sumipsip eh. Ang katwiran ko, Brother Oli, kasi Brother Oli, i-connect ko lang nung bata pa ako. Yung pamilya namin, biktima na ng diskriminasyon eh. Kitang-kita ko yan. Eh ako nga, high school pa lang, biktima na ako ng illegal arrest. Eh tapos, gagayahin ko pa yung katiwalian ng iba. Ano namang klaseng tao ko? Eh, buti sana kung permanente ang buhay natin dito sa lupa. Wala namang permanente sa atin. Mamamatay tayo lahat. O bakit gagamitin mo? Bakit ibebenta mo yung pagkatao mo? Bakit ibebenta mo yung prinsipyo mo? O. Ako, honestly, kung makakaharap uli kita, kaya kong sabihin sa iyo direkta na nakatingin ako sa mata mo na ang loyalty ko sa taong bayan at yan ay pinapangako ko sa pamilya ko, sa taong bayan na hanggang huling sandali ng aking panunungkulan sa pamahalan, yan na ang aking paninindigan. Why? 50 years old na ako eh. Ngayon pa ba? Ibebenta ko yung pagkatao ko. Ngayon pa ba? Ilang taon pa bang itatagal ko sa buhay? Eh di dapat kung ako ay tiwali at ang loyalty ko ay wala sa taong bayan, di dapat no mga bata-bata pa ako sa serbisyo, eh nasangkot na ako sa katiwalian. Hindi ko sisirain ang buhay ko dahil lamang sa ano. Talagang paninindigan ko yan na ang aking loyalty sa taong bayan. Yun, maganda. Actually, Colonel Busita, big statement yung yung sinabi nyo. A strong stand po yun na kayo ay hindi po birma. Ako ay convinced naman doon na talagang hindi kayo nakapanig kung saan. Talagang independent kayo. Ako naniniwala doon. Pero at dinugtungan nyo pa na yung iba ay gumagastos na. Eh kayo ay wala. Eh matindi po ang gastusin po, Colonel Busita, being independent. Kasi wala ka dyang sarili mo, sa'yo lahat yan. So paano po tayo iikot ng Pilipinas? Paano po makakampanya ang Colonel Busita? Eh, alam mo, may sinasabi, brother. May sinasabi na do your best and God will do the rest. Ibig sabihin, kahit papaano naman, may papanggasolina pa ako. Eh may mga kaibigan naman ako na mabubuti na nagsasabi na susuporta. Eh ang problema lang, hindi ko pa matanggap yung sinasabi nilang suporta. Hindi ko naman kayang manghingi talaga. Oo, kaya kung meron natutulong, salamat. Kung wala tayong magagawa. Eh mabuti nga, may Facebook, may YouTube. Kahit paano, kahit nandiyan ka lang sa tabi-tabi, nare-reach out mo yung Mindanao, Visayas. Pero hindi sapat yun. Talagang ang puhunan dito, Brother Oli, katulad mo, halimbawa, ikaw ay nagtitiwala sa akin na ako'y magiging mabuting senador at totoong ang loyalty ko ay sa taong bayan, yun man lang masabihan mo yung kapamilya mo, kapitbahay mo, malaking tulong na para sa akin yun. Ay kung marami kayo na katulad mo na nagtitiwala sa akin, yun lang ang pag-asa ko. Pero kung sasabihin mong ang aasahan natin, yung kapasidad ko na pangangampanya, Luzon, Visayas at Mindanao, eh talagang malabo talaga yan. Malabo talaga yan. Hopeless case yan. Kasi ang mga politiko ngayon talagang nasamahan pa ng ayuda, so talagang buhos ang pera ngayong eleksyon. Alam natin, bubuhos ang pera ngayon. No? Totoo yan. Pero alam naman natin, nangyari din yan kay PRRD, walang pera eh. No, compared sa kalaban before na talaga namang pag talagang actually social media ang nagpanalo doon. Ako naniniwala doon. Social media nagpanalo doon. Yes. Pero punta ko to patungkol diyan. Ang isa bang Colonel Busita, alam ko ay hindi wala ito sa batas. So hindi po ito usaping batas. Ito ay usaping tiwala ng taong bayan. Ang isang Colonel Busita ba ay willing magpa-drug test? Kasi yan ang nagiging issue ngayon, napakalaking issue ngayon ng
May mga politikong nakaupo na gumagamit. Ay kung may time ka bukas, Brother Oli, Opo. nabanggit mo din lang yan eh. Ay kung bukas, ano bang araw bukas? Oo, Lunes. Miyerkules ba, Brother Jerwin? Oo. Miyerkules. Oo. Ay kung may time ka, di maghanda ka ng 2 drug test tawag dito. Chemist, anong tawag dito? Clinic o whatever, kahit anong drug test. Game ako dyan. No? Oo, para mabura na yung, baka mamaya merong nagsulsul din sa'yo. Hindi. Alam mo, hindi, nakikita natin yan. Ako, alam ko tumingin kung medyo may sabit yung tao. Ako, nakikita ko hindi po kayo gumagamit. Kaya lang, yung iba kasi, hindi talaga gumagamit, kaya lang allergic sa drug test kasi meron silang ayaw matabig na takot magpa-drug test. Halimbawa lang ha. Ako hindi gumagamit. Halimbawa lang to. Not even once gumamit. Pero ayoko magpa-drug test kasi baka mamaya tamaan yung kapatid ko na hindi makapag-drug test. Ganon. May mga ganon eh. Na yan ang nagiging issue ngayon na so ako walang duda sa inyo. Kita ko sa pagmumukha dahil mukhang bata, matikas, no? Pero yun nga, yung stand about doon sa hindi yung batas, kung hindi yung ethical na tiwala ng taong bayan doon sa drug test. Kaya ito po, so kung sakali po ba at ako'y manalo at may magsusulong ng batas na mandatory drug test. Kasi nga, pag panalo ka na, pwede na sa isang opisyal. Kaya lang walang batas na sumasakop doon. Kayo ba isasang-ayon na doon sa panukalang batas, may magpapasa. Halimbawa, isa sa mga kasamahan nyo na senador. Andoy, kayo nakaupo na. Susuportahan nyo po ba? Brother Oli, 100%. Hindi ako kokontra dyan. Kasi 100% hindi ako kokontra dyan. Dahil simplihan lang natin. Anong problema mo kung hindi ka gumagamit? Diba? Wala akong nakikita problema dun eh. Ngayon, ang isa lang, bagamat ako'y 100% susuporta dyan, at yan naman hindi bola-bola o salita lang kasi mamomonitor naman ninyo. Ang problema lamang talaga sa experience ko, Brother Oli, kahit sa Kongreso, kahit tama ka, number game yan eh. Yan na isang problema na nakikita natin dyan. Pero yes. Sige, Colonel. Pero kontento ang taong bayan kasi. Kahit na hindi nyo maipanalo, pero nakita nila sumide ka ron. Halimbawa, sumide ka dun sa hindi mo kinontras, gaya na sabi mo, titingnan nila yun na malaking utang na loob sa'yo. Kahit hindi mo maipanalo, ibig sabihin, ginawa mo yung side mo, yung parte mo. Yes, exactly. Exactly. Yes. Kaya nga nakakatuwa, Brother Oli, na yung mga hearing na isinasagawa ng Kongreso at ng Senado, naka-live video. Isang maganda yon. Actually, nung may mga hinarang tayong bills, no? Isa yung sa hinarang nating bill, yung mandatory vaccination program of DOH. Hinarang natin yan eh. 3 ang congressman na nagpanukala niyan. Ang maganda talaga na may Facebook, may YouTube, no? Live streaming. Pag kumontra ko sa iyo, Brother Oli, at ako'y tama, maaring matatakot ka eh. Kaya maganda. Kaya yung patungkol dyan, at kung may magpanukala o magsulong ng batas na yan, hindi ako magdadalawang isip. Yes ako dyan. Ayun. Magandang music to our ears. Ika yung sinasabi na yan. Ngayon, puntahan naman natin itong nangyayari sa hearing. Okay, nabanggit natin kanina, binanggit ninyo na in aid of legislation. Dumadami na nga patungkol dito sa hearing.
Kaya lang, marami ring nagsasabi na itong mga congressman na ito wala nang ibang inaasikaso. Kung hindi hearing, and sabi nila, hindi, ginagawa namin ang aming ginagawa. Sabi naman ng iba, nag-grandstanding kayo. Sabi ng iba, ginagamit nyo as political harassment. Sabi ng iba, hindi, ito ang aming mandato na kami ay gumawa ng batas. So, at kung kayo naman ay papalarin ng isang Colonel Busita sa Senado, ano bang magiging stand natin patungkol dito sa hearing na to? Alam mo, Brother Oli, every time na may Brother Oli, alam mo, pag tiningnan mo, mandato ng Kongreso at ng Senado yan eh. Ang sa akin lamang, kung maluklok tayo sa Senado, sa tiwala ng taong bayan, yung nakikita nating mali, hindi natin gagawin. Ganon lang kasimple. At kung ano yung tinutukoy ko na nakikita ng taong bayan, matalino ang taong bayan. Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo kung ano yung nakikita ninyo. Basta ang masasabi ko lang, kung maluklok tayo sa Senado, yung mali na ginagawa ng iba, hindi natin gagawin. Yung number 1 kasi dyan, respeto. Brother Oli, kung ikaw ay resource person, dapat respetuhin ka eh. Hindi ka naman kriminal, no? Especially kung senior citizen ka o kung sino ka pa man, dapat nandun ang respeto. Hindi naman kailangang bastusin ka habang iniimbestigahan. Ang importante lang, may diskarte ka para malaman kung nagsisinungaling ba si Brother Oli o hindi. Ganun lang kasimple yun. Yung respeto talaga, napakahalaga yun eh. Napakahalaga yun. Hindi pwedeng mawala yun. Sangayon ako dyan sa inyo, Colonel Busita, no? At medyo offended nga ang taong bayan patungkol dyan dahil isipin mo isang general, sinisigaw-sigawan. Hindi naman convicted yun. Siyempre, kami, mataas ang tingin namin sa uniform men. Tapos bigla mong sisigawan na, di ba sana kung convicted na eh, na talagang nakita natin may nagawang kasalanan, siguro deserve niya. Pero yung resource person, gaya ng sabi nyo, tapos mababastos ng ganun. Kaya tuloy yung ibang tao, kaysa pag naimbita, imbis na kusang loob pumunta, hindi naman kayo makikinig sa sasabihin namin. Gusto nyong marinig yung gusto nyong sabihin namin yung gusto nyong marinig. Kaya nga puntahan natin itong next question ko na ngayon naman ay ano naman ang stand nyo. Vloggers naman ngayon ang iniimbita. At tayo atay nasa listahan na pupunta ron. So, ano masasabi nyo doon? Alam mo, nakaka-relate ako dyan ha. Kasi ako mismo, biktima ako ng fake news eh. No? Ano yung fake news? Para maging malinaw sa ating mga kababayan. Nung in-interview ako ni Miss Bernadette Zambrano, ang pinag-usapan namin nung junior officer pa ako, grabe ang korupsyon. At noong 2006, lumipat ako sa PNP HPG. So, ganun ang takbo ng usapan namin. Hindi ko pwedeng i-name drop si Miss Bernadette Zambrano kung nagsisinungaling ako at ginagamit ko pa siya. May naglabas ng fake news. Pinagkukumpara ko daw ang Duterte at Marcos administration. Hindi ko naman ginawa yan. Ano pa? Yung isinama ako ni Congresswoman Mila Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Dahil yung isinusulong niyang batas na 500 pesos para sa lahat ng senior citizen, 8 months na hindi pa gumugulong sa Senado. Isinama niya ako, sinuportahan ko siya. Anong ginawa nitong ewan ko kung anong klaseng tao ito. In-screenshot, yun daw ay rally para sa impeachment ni BP Sara. So, biktima ako ng fake news. Pero, hindi ako sang-ayon na parang sasakalin ang mga vloggers eh. Why? Kung ako ay masyadong sensitive, hanapin ko na lang, magpa-assist ako sa PNP, sa Anti-Cybercrime Group, hanapin yung naglabas ng fake news, kasuhan ko na lang. At yan naman ay may kapasidad ang PNP.
At kung hihingi akong tulong dyan, matetrace ko yan at kakasuhan. Pag kinasuhan mo naman, may batas naman na magpaparusa. So, ganun lang yun eh. Kaya ako, nakikita ko, hindi big deal para sa akin yan eh. Hindi lang ako nagpapa-apekto dahil naniniwala ako, mas marami pa rin mabubuting tao at hindi paniwalain sa fake news. Depende na yan sa pagdadala. Pag sensitive ka, Brother Oli, talagang sasakit ang ulo mo. Pero para sa akin, mayroon naman legal action against dyan sa mga gumagawa ng fake news. Kasi parang ano eh, hindi, parang ang ano ko dyan, baka masakal eh. Halimbawa, Brother Oli, naglabas ka ng information against me at hindi mo naman kaya patunayan, kasuhan na lang kita. May batas naman eh. Yun ang punto ko doon. Kaya para sa akin, hindi na dapat pinapahaba yung issue na yan. Napakaganda nung sinabi nyo yan, Colonel Busita, kasi sa panig namin, yan po ang sinasabi namin. Kasuhan nyo na lang. Kasi pag pinatawag nyo kami dyan, hindi rin naman kami makakasagot ng aming panig. And sino magdi-decide ng fake news? Kasi para sa inyo, ang fake news ay sa side namin ay pag pro Duterte. Pero pagka tungkol naman sa inyo, sa mga dyan sa pro speaker o pro BBM, hindi na ano, yan ang sa amin eh. Kaya nga, exactly, ganda nung sinabi nyo, sa demanda, pwede kayo, may batas naman tayo dyan, papatunayan namin na hindi kami fake news, tapos papatunayan nyo na fake news kami, may gitna. Hindi yung sila, parang ando doon kasi sila yung judge, sila yung abogado, sila lahat eh. Wala kaming ano doon, parang sitting duck kami doon na ano, parang inambus eh. Wala kaming magagawa ron, teritoryo nila yun eh. At hindi kami pwedeng sumagot. Kaya again, ang ganda, gusto ko yung narinig ko sa inyo dahil ay, salamat. Sana ganyan lahat, no? Colonel Busita, ito po. Ayan, Colonel Busita, ano naman at anong magiging mensahe nyo sa taong bayan na para suportahan kayo sa inyong pagtakbo bilang senador? Brother Oli, una, maraming salamat sa iyo sa opportunity na ibinigay mo sa akin para makapagsalita para sa taong bayan. Una, ang hinihiling ko lang, hindi naman ako sensitive na tao. Kung ano man ang akusasyon sa akin, ang hinihiling ko lang maging maingat, suriin. At kung nahihirapang magsuri sa impormasyon, kung totoo o hindi, 24 oras pwede naman akong kausapin at para maging transparent, katulad nitong ginagawa mo, naka-video tayo para hindi naman pwede rin naman akong humarap ng face-to-face. Kaya ang hiling ko lang talaga, kung may accusation against me, suriing mabuti. Mag-imbestiga. Para naman hindi ako nabibiktima ng ganitong sitwasyon at nadadamay ang pamilya ko at pati yung naniniwala at sumusuporta sa akin, nadadamay din. Oo. And gusto ko rin sabihin sa ating mga babayan na talagang ang loyalty ko sa taong bayan, Brother Oli, siguro kung may time ka, magkausap tayo, hihimayin ko sa iyo yung mga problemang nakikita ko na madali ang solusyon. Ang kailangan lang, posisyon at dedikasyon. Pasensya kung mali ako. Yung mga problemang nakikita ko, wala akong nakikitang may dedikasyon o nag-iisip. Hindi ko lamang ito i-discuss na nakaganito tayo, naka-record. Dahil ayaw kong isipin ng taong bayan na ang yabang-yabang ko. Ang dami kong pangarap, no? But next time na magkausap tayo, personal, pwede kong ipagtiwala ito sa iyo at i-discuss ko. Ang gusto ko lang naman, Brother Oli, kapag may nakikita kong problema, katulad ng problema sa hanay ng mga motorista, inaapi at inaabuso, gusto ko lang yung alam kong tama, ginagawa ko. Kaya ganun din, doon sa mga problemang nakikita ko na gusto kong gawin sa pamamagitan ng posisyon ko, katulad ng mga ginagawa kong pagtatanggol ngayon sa motorista, kung wala ako sa posisyon, hindi ko ito magagawa. And
simula nung maging sundalo ko, naging pulis, naging congressman, Brother Oli, ako ay may prinsipyo at paninindigan. Totoo na mahal ko ang taong bayan. Kung bakit? Mismong pamilya ko, biktima ng diskriminasyon. Ako mismo, biktima ng illegal arrest. Talagang maraming abusado. Pag mahirap ka, kawaawa ka. Kaya kung mapapansin mo, kung pagtatanggol sa mahihirap ang pag-uusapan, laging nandyan si Colonel Busita. Now, ako ay talagang pinaninindigan ko na ako ay walang pinipili at walang pinapanigan. At ipagpalagay natin, sinuportahan ako ng taong bayan, naluklok ako sa Senado. Brother Oli, lalaki akong kausap. Kahit ikaw mismo, pwede kang mag-post. Pababain mo ko sa Senado pag hindi naging maganda ang performance ko. Gagawin ko yan. Hindi na kailangan rally. Sabihin mo lang, Colonel Busita, sabi mo, pag hindi kami nasatisfy sa performance mo, bababa ka sa Senado. Kahit ikaw mismo, Brother Oli, maniwala ka sa akin, susundin kita. Hindi ako politiko. Pilipino ako. Kasi pag sinabing politiko, pwedeng binobola lang kita. Kaya maraming salamat sa opportunity na nandito ka. At ito ay thankful ako na nagkausap tayo. Dahil kahit sa papanong pamamaraan, matalino naman ng taong bayan sa takbo ng ating usapan, masusuri na nila kung ikaw ba ay niloloko ko o binobola lamang kita. May talino ang bawat isa. Hindi naman ibig sabihin yung tao na walang pinag-aralan, hindi naman ibig sabihin BO at hindi marunong mag-isip. Kaya nga pagka may ganitong usapin, mas gusto ko naka-record para masusuri mo kung talagang pinapaikot lamang kita. At kung papaikutin naman kita, Brother Oli, pag next time siguro pag nag-usap tayo, magko-conflict na yung mga statement ko sa iyo eh. Ganun lang naman yan, parang investigation yan eh. So again, maraming salamat sa oras mo at sana magkaharap tayo para ma-discuss ko sa iyo confidentially yung mga plano ko. At kung nakita mo na talagang doable at nakita mo na talagang dapat bigyan ng attention, at least masabi mo sa iyong sarili na dapat talaga akong suportahan. Hindi lang, it's too early lang na i-discuss natin ito sa ganitong sitwasyon. Ang ganda nung sinabi nyo, Colonel Busita, dahil yan ang lagi kong tinatanong sa mga nai-interview ko. Kasi na-allergic din ang tao dyan sa na budol-budol doon sa ibang sinasabi pagkaupo, ibang ginagawa. Pero eto, ang ganda. Gusto ko yung sinabi mo na hindi na kailangan ng rally. Sabihin lang, bababa ako. Yes. Lalaki ako. Gagawin ko yan. Doon sa mga kababayan natin na may mga tanong, ilagay nyo lang dyan at hopefully, again, sana ay magkaroon pa ito ng kasunod, ito aming interview at yung mga tanong ninyo ay itatanong ko rin kay Colonel Busita. At numero, anong numero nyo po sa balota, Colonel Busita? Maraming salamat again, Brother Oli. Ang number ko sa balota ay number 12. At sinasabi ko, Colonel Busita, Senador para sa masa, kakampi po ninyo sa Senado. Walang pambobola, walang kasinungalingan. Paninindigan ko po yan. Kakampi ako ng taong bayan, hindi kakampi ng iilan. Yun, number 12 si Colonel Busita. Ayan, sinabi niya, magkikita kami. Hope to see you soon. Hopefully this week magkikita tayo, Colonel Busita. At yung sinasabing may hihimayin kami. Ako nangangako din, ilalabas ko sa inyo kung ano man ang aking magiging mababalitaan doon sa aming pag-uusap. No? Pero ito naman ay pwede nating, sabi ko nga, naka-record naman. So makakasama rin natin ang taong bayan habang nakakausap natin. Yes. No? So maraming salamat, Colonel Busita. And hopefully, dahil rider kami, hopefully, magkasama-sama tayo sa ride. Kaming banateros. So, makasama ka namin sa ride. Malay mo, mag-ikot tayo. At pasyal-pasyal tayo. Maraming salamat, Brother Oli. Maraming salamat. Thank you po, Colonel Busita. Ayan po si Colonel Busita and
tingnan natin, himayin natin at para sa akin napakagandang usapin ito at ako'y naniniwala sa mga bagong politiko. Ako really suggest na bago. Kasi kung yung dati naman ay walang nagawa, bakit pa natin iboboto? Di ba? Ako'y susugal na doon sa bago na alam kong merong track record on their personal life na maganda kaysa doon sa luma na ang tagal-tagal lang nakaupo, wala namang nagawa. So, maraming salamat again, Colonel Busita. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone sa ating mga kababayan. Thank you po.